Okay, right. Update po tayo sa mga taga-showbiz na for today guys at kasali na rin po yung iba pang politiko. Ito na naman tayo guys. Itong si Alden Richard po ay parang hindi na siya yung Alden na laging nakabuntot kay Catherine Bernardo Sayan dahil siyempre kilala naman natin si Catherine Bernardo na may boyfriend kunot na siya. Pero without asking yung bang tinatawag natin na question kay Catherine kung confirmado ba to or hindi, ay hindi naman sinasagot ni Catherine Bernardo ito. At the same time, gano'n naman po si Alden at saka yung ini-issue kay Catherine na politiko ay wala pa namang konfirmasyon sa kanila kundi ito po ay nakikita talaga sila na nalilink ito kay Catherine kasi patago sila na nagkikita guys. Pero as of now po guys ay si Alden Richard po ay hindi na masyadong lumalapit kay Catherine kasi nahihiya daw at nire-respeto daw niya kung anong meron si Catherine sa ngayon. Hindi naman need sa ating kaalaman guys na si Alden po ay lapitin na mga babae din. At kahit ganun po yung nangyayari sa kanila ni Catherine, ay napapasalamit pa rin po tayo kay Alden dahil binibigyan niya po ng privacy si Catherine sa kanyang buhay. Kahit alam niyang ka-love team niya, ay hindi naman niya pinagdadambat ito, kundi binibigay niya po sa kanya yung tinatawag na privacy. Kaya ngayon po guys ay maraming mga netizen po ang nasasayaman sa kanilang love team dahil ang laki ng impact ng cut din sa mga kabataan at sa mga iba pa, lalong-lalo na yung mga senior citizen dyan na tumatangkil sa kanila. Kaya maraming mga fans po dito nagsasabi na kahit hindi sila sa personal pero yung love team ay dapat ipagpatuloy nila. Pero yan po guys hindi natin alam ang ating sasagot dyan dahil wala pa namang konfirmasyon ang management ni Catherine Bernardo sa mga ganyan na bagay. Pero si Mami Min po guys ay hinahangaan niya talaga si Alden Richard at hinahanap pa rin niya kasi mas pabor si Mami Min kay Alden Richard. Kahit tanungin niyo po sa mga kasama nila sa bahay or sa mga kasama nila sa showbiz ay halos si Alden po yung hinahanap ni Mami Min. Kumbaga guys ay nakikita talaga si Mami Min dito na hinahanap talaga niya si Alden kahit o kanino man. Pagdating sa mga labasan ni Catherine na hindi siya nagpapaalam ay halos si Alden po yung hinahanap niya kasi mas namimiss niya si Alden sa ganitong lagay. Okay guys, dapo na naman tayo sa mga ibang issues. Patungkol ulit ito kay Alden Richard na kung saan po ay nasa airport po siya at may kumbaga guys is may gaganapin na awarding dun sa pupuntahan niya sa Vietnam po. Ngayon po guys makikita po natin dito kung gaano sila kamahal si Alden Richard sa kanyang mga fans at yung paano siya winelcome dun sa mismo airport guys. Kaya ito po yung video at panoorin po natin sana magustuhan ninyo kasi si Alden Richard po dito guys ay hindi naman po siya yung in-expect na over-exciting ba yung bang more expectation siya. Hindi po ganun yung in-expect ni Alden Richard kasi ang alam niya lang kasi guys is yung dadaan sila sa airport pero na-shock po siya dito kasi ang dami niyang mga fans na naghintay na pala sa airport. Aba, sobrang nabigla talaga si Alden Richard dito guys. Ito po yung video, panoorin po natin.
po guys, si Alden Richard po dyan guys. At kaya naman po guys, ang daming nagmamahal kay Alden dahil patuloy po siya na minamahal din niya yung kanyang mga fans. Marami din dito guys ang nagsasabi na overprotective po si Alden sa kanyang mga fans, which is totoo naman yung mga sinasabi nila guys na overprotective po si Alden sa lahat ng kanyang mga fans guys. Tara naman tayo guys, at ako naman po tayo sa video po ni Alden Richard kung saan po ay pinapakita po niya dito kung gaano siya kagaling. I mean ang dami ito na endorsement guys, kaya panoorin po natin tong video niya dahil sikat na siya talaga guys. Sobrang sikat na si Alden. Mas lalo pa po siyang sumikat sa ngayon. Panoorin po natin yung video ni Alden Richard dito guys na kung saan po ay may bago po siyang in-endorse at ito po yung video guys. Yan to Novaliches High School Batch 2025. This is Alden Richards and I would like to congratulate everyone for a very successful and of course full of hard work na pag-aaral. At sana marating niyo ang pangarap niyo sa buhay. I'm an advocate for education. Good job guys. I mean sana this would be a start for you guys and good luck sa college. Siyempre panibagong hamon yun para sa inyo. So I'll see you very soon. I see all of you very soon. Good luck and God bless you. Congratulations. Yan po siya guys, sa Novaliches High School po, kinongratulate po ni Alden Richard yan guys, dahil lang dami po talaga niya mga binibisita ng high school at sab din po siya sa mga sponsor po dyan guys. At alam naman din natin guys na si Alden Richard po ay matulungin din siya, hindi kagaya ng mga ibang mga actor actress na sikat na hinahayaan na lang po yung mga needs na tulong ay hinayaan na lang po kasi ang gusto lang nila guys is yung mapasikat lang, pero yung tulungan yung mga taong sumusuporta sa kanila wala po silang spirit na tumulong. Mga lang po siguro. Mga bihira lang yung mga artista na kagaya ni Alden Richard na willing talagang tumulong guys. At alam naman po natin yan na sa kabila ng kahirapan o sa kabila ng nagsimula na masal din sa wala, ay alam po niya yan kung paano niya i-treasure ang mga bagay-bagay na yan guys. Kaya napapasalamat po yung mga fans na tinulungan ni Alden Richard sa mga endorsement, sa lahat-lahat dahil napakabait ni Alden at may takot din po siya sa Diyos. Kaya mahal na mahal po siya ng kanyang mga fans. Okay, dadapon naman po tayo kay about kila Julia Barreto at saka si Gerald Anderson guys. Time back na update kila Julia Barreto at saka si Gerald Anderson guys ay nagkasama ulit po sila sa kanilang mga pictures. Ibig sabihin po niyan guys ay hindi po sila nag-iwalay. Pero may mga rumors po guys na si Gerald Anderson daw po ay binubukbuk ata si Julia Barreto. Ayan po kasi yung cryptic post ng nanay ni Julia Barreto sa kanyang Instagram guys na parang nasasaktan na or bagayis. Sobrang higpit ata ni Gerald kay Julia guys dahil sa ganda ba naman ni Julia Barreto guys? Sino ba naman ang hindi magsinis sa lahat ng mga ka-love team niya, diba? Siyempre guys, kapag si Gerald Anderson po ay nagsiselos, alam naman din natin guys na ang age nila ay sobrang laki ng kanilang agwat. Pero hindi naman siguro sa laki ng agwat yung intindihin natin dito guys, kundi yung maturity ng isa't isa sa kanila. Pero ayon dito sa ating legit na sources na kaibigan po nila ay parang nakakaroon ng malabuan na sa kanilang relasyon. Pero hindi lang kasi nila ito inaamin sa publiko dahil syempre 6 years ba naman or 5 years na silang may relasyon guys ay mahirap naman na bitawan yung mga ganun-ganun sa publiko. Dapat nakaroon sila ng privacy at yun po yung kanilang ginagawa guys na
Hindi po nila binubuksan sa publiko ang kanilang relasyon kundi parang pinapakita lang po nila na okay sila pero yung katotohanan is may konting diferensya sa kanilang relasyon is. Pero si Gerald po ay hindi niya sinasabi o pinapanggit na wala na sila ni Julia Barreto. Pero pagdating naman kay Julia guys ay wala naman siyang binabanggit pero ang dami niyang cryptic posts na pinupost at parang yung mga update ni Julia sa ngayon ay bihira na lang silang nakikita o nagkakaroon ng picture o nagkapantin si Gerald Anderson. Kasi si Gerald po guys ay may bago sa movie na about dun sa father of Sinata yun. Yung movie ni Gerald Anderson na kung saan po ay hapalang-hapala siya dun. Pero kay Julia Barreto naman po guys ay busy po siya sa pag-endorse. So, dami niya mga endorsements sa ngayon guys. Kaya medyo yung mga oras nila ay hindi nagkatagpo or mga, kumbaga guys, is very complicated. Pero maraming mga sabi-sabi guys na may konting alitan na yung dalawa. Kumbaga is medyo may konting labuan na yung kanilang relasyon. Pero hintayin lang po natin guys na sila mismo magsasabi. Ayaw po natin pangunahan sila dahil pag tayo ay sabihin na pinapangunahan natin yung kanilang decision ay baka tayo naman po yung balikan nila. Kaya nasa kanila na po yan guys kung confirm nila or hindi ay nasa kanila na po yun guys. Pero sa atin lang po dito ay nag-update po tayo sa kanila. Eto tayo na naman guys sa politiko po. Punta po tayo sa politiko guys. Ayon dito sa ating narinig kay VP Sara Duterte guys na palat at buto na lang po si PRRD ang pinakamamahal nating Pangulo. Aba naman guys, wala palang ebidensya bakit nakapunta sa ICC, bakit dun sa ICC din naman. Ano ba ang pansa ngayon? Ano ba yung role ng administrasyon sa ngayon? Yung mga previous na administration po ay yun po yung ginagawa nila ng mga issues. Hindi yung progreso ng Pilipinas ang kanilang ginagawa guys. Kundi kaya nga ito yung tema nila, bagong Pilipinas, dahil bago pala nila first time na ipunta isang Pilipino sa isang korte ng dayuhan para doon litisyo. Sana naman pinaging puso ng may gawa nito dahil hindi lahat ng oras ay nasapan kayo, matahas, nasa posisyon kayo. Darating ang panahon na pababa po kayo. Alalahanin ninyo kung ano man yung ginawa ninyo sa iba. Sa kapwa nyo ay babalik at babalik din po yan sa inyo. May mga korte naman tayo sa Pilipinas eh. Bakit hindi na ba yan gumagana para dalhin nyo ang isang ex-president na siya lang naman po yung pinakamamahal ng taong bayan? Kahit sinong presidente guys na naging ex na presidente, hindi naman ganyan yung trapo ng mga dating administration. O, di ba nakopo si President Duterte noon? Bakit? Ang tanong ko ba sa administrasyon ngayon, binalikan ba niya yung dating ex-presidente na si Noynoy Aquino? Di ba hindi? Hindi po siya ganon na tao. Wala po siyang ganon na sequel guys. Pero sa administrasyon ngayon guys, halos hindi sila nakokonsensya. Aba! Ito pa, yung spokesperson ng Malacanang, ano-ano na lang pinagsasabi para lang may pagtambon ang mga tao sa Malacanang. Sana naman, isipin mo, bago mo ipagtanggol ang iyong amo, makonsensya ka sa mga pinagsasabi mo. Alam mo, Claire Castro, hindi tama yung mga sinasabi mo na yung bang pabalibag na sumagot sa mga reporter at sa mga taong nagtatanong sa iyo kasi ang mga tinatanong naman sa iyo ay kailangan ng talagang totong sagot. Hindi yung budol dito, budol dyan, budol na ngayong amo mo, binubudol mo pa yung taong bayan.
ginagawa mo lang ang mga taong bayan na mangmang. Alam mo ba yan? Pero hindi mangmang pong taong bayan. Alam nila po anong katotohanan. Sabihin mo man or hindi, alam nila yan. Ang gusto lang nila yung katotohanan din yung panggitin mo. Hindi yung gumagawa ka ng kung ano-anong palusot dyan para lang papagtakpan ang kamalian ng Malacanang. Hindi man lang tayo na konsensya. Noong nagkaroon ng warrant of arrest si Imelda Marcos, ex-First Lady, nanay mismo ni Bongbong Marcos, hindi ba nila dun ba ay pinasok ba sa ICC? Hindi. Diba? House arrest yung nangyari sa kanya. At dun pa siya mismo sa bahay niya na-detain. Hindi siya na-detain sa mismo dun sa police station. Ganun ka-special si Imelda Marcos kay Duterte dahil alam niya may edad na siya at nahawa siya. Sa ganun naman na edad, saan naman naramdaman ni Bongbong Marcos yung ginawa ni Duterte sa kanyang ina. Pero anong ginawa niya, guys? Pinagluklok po niya si President Duterte sa ibang lahi at dun po sila usigin. Sa ngayon po, guys, ay ayon dito sa kay DOJ ay kay John Vic na wala daw ebidensya, nasira na daw. Aba, milagro naman yung pinagsasabi mo na nasira. Sira na pala yung ebidensya eh. Bakit hindi niyo papabalikin si Pangulong Duterte, di ba? Yung mga palusot ninyo, guys, na yung mga ganyan na inuuto-uto ninyong tao. Pero darating yung panahon na ikaw din ang ninitisin, Vic Romulia. Kaya na, di ba nagkasakit ka? Si Bongbong Marcos yung nagpasyo, hindi ka man lang pinag-resign eh, di ba? Sa hospital nga, nagsasahod ka, pera pa ng taong bayan yan. Hindi ka man lang nakonsensya. Yung pang-hospital mo, siguro, pera pa yan ng taong bayan. Hindi ka man lang nakonsensya. Nasa hospital ka, nakaswero, nagsasahod ka pa rin. Aba, anong klaseng special to? Anong klaseng pambubudol to? Siguro dahil sa mga ganyan na nangyayari sa iyo na hindi ka pinag-resign, todo tanggol ka kay Bangat. Siyempre naman, hamon mo yan eh. Tingnan natin kung hanggang saan po kayo tutumutong pinaggagawa ninyo. There is always a rainbow after the rain. Alam niyo yan. Sana naman, sa panahon ninyo ngayon, tignan lang natin kung saan ang hanggan. Maraming mga netizen po ang gustong pababain na si BBM, pero itong si BBM, walang utang na loob at ayaw niyang bumaba. Kasi once na bumaba yan, guys, hindi niya na kayang linisin ang kanyang pangalan at dadiretso na yan sa kulungan. Alam nila yan. Tingnan ninyo. Pagkatapos ang lahat, makikita ninyo kung saan pupulitin itong administrasyon sa katiyasan ng kanilang pulo. Alam na natin yan, guys, kung saan sila pupulutin. Kaya hanggang dito na lang po yung updates. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Sana naman po ay pakilike and share naman po yung ating update for today. Maraming salamat. God bless po.